in a lifetime we can experience, pero sa biyaya ng Diyos, kung mabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, you shall produce your disciples. Hello? Bilang mga anak ng Panginoon ay dapat nating tandaan yung ating goal, to produce others. Invest your life to someone who shall invest his life also to others. At makita natin yan habang tayo ay nabubuhay. Number 2 is in verse 3. Thou therefore endure hardness. Matuto ka namang tumagal sa hirap. Hello? Kasi maraming mga Pilipino, gusto nila instant. Instant coffee, meron. Instant noodle, meron. Instant wife, meron. Instant child, meron. Nagkasawa ng may anak, di ba? Instant, lahat instant. Nasanay, ayaw maghirap. Naku, kapag maglalagay ka kasi ng sinabaw, igaganyan-ganyan mo pa. Kaya ngayon, natutunan ko, ibubudbud mo na lang. Pero mga tao ngayon, yung lahat ng mga mahihirap, gusto nilang padaliin. At tingnan nyo, kaya nga maraming mga tao ang nagsushortcut. Kaya na gustong yumaman, anong gagawin? Tataya sa loto. Oh, sino ba nagsumbong sa pastor na yan na nagbutanong ako sa loto? Tumaya pa nga yan sa wedding. Nung makita yung 2 Timothy 2:2. Magandang numero yan mamaya, tatayaan ko. 3 2, 2. Wow! Siguro na, nanalo. Kaya kinabukasan, Sunday, nandun ulit siya. Naghihintay ng memory verse. Gusto nilang yumaman at ang instant. Gusto nilang yumaman sa mga bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Kaya sabi ni Apostle Paul, kay Timothy, matuto ka maghirap. You start from the beginning. Kung kinakailangan, you do the legwork, do it! Yung iba kasi pagka-graduate ng college, gusto nila manager. Pero kaisipan ko din yun, kag-graduate ako with honor. Para naman pag nag-apply ako, manager na ako. Ay, hindi ako naging manager. Pinag-xerox ako. Sabi ko, ito bang aking natutunan sa 4 na taon? Sa college, pinag-xerox lang ako. Pagkatapos pag-xerox ka lang ng xerox ay masisira ang reproductive system mo. Sabi ko na ako, baka mabawag pa ako nito. Pagkatapos yung xerox, sabi na i-type mo ito. Typist pa ako. Akala ko ba pagka-graduate yan sa university na yan, at ka-graduate ka with a high honor, manager ka na. Hindi. Matuto ka maghirap. Hello? Kaya yung mga magulang nagsasabi, ayaw kong maranasan ng mga anak ko yung kahirapan ko, kaya tamad siya. Kaya ka masipag dahil nakaranas ka ng kahirapan. Amen? Kaya ka masipag, kaya ka maayos ang buhay mo dahil nga siya'y pinaranas sa'yo. Kaya sabi ni Apostle Paul, hey, sa spiritual realm, dapat matuto ka namang magpakatatag. Kung minsan walang bigas, kung minsan marahil ay hindi masarap ang ulam, pero hindi ibig sabihin mag-quit ka na. Hello? Ano? Sawang-sawa na ako sa kapatid na yan. Ilang taon na ba? 2 buwan pa ho. 2 buwan pa lang palang inaalagaan mo eh. Akala ko ba naka-1 dekada ka na inaalagaan mo siya? Ang hirap naman nun, napakatagal naman nun. Endure hardness! Ang tayo maging shortcut. Yung iba kasi gustong gumaya ka kagad sa San Pedro. Mga simbahan, kaya anong gagawin nila? Pati yung mga pastor, magtitinda ng kung ano-ano. Oo, para na magkaroon ng malaking building, magtitinda ng ganyan, magtitinda ng ganito, magbabay and sell ang kanilang mga pastor, lahat sila, sasama sa Amway, magmula ang kanilang pastor, Amway, ang kanyang mga downline, yun lahat, ng kanyang mga diakonot, diakonesa. Pagkatapos yung mga diakonot, diakonesa, yun naman mga miyembro, ay dibuhay nga naman yung pastor. Sabi nung isa sa akin, alam niyo, napakaganda ko ito, yung pastor na ito, hindi na ho siya humihingi ng support sa simbahan. Sapat-sapat ho yung kanyang tinatanggap monthly sa Amway.
Sabi ko, ang ganda sana niyan, ano? Pero ayoko naman pagpunta sa simbahan, punta sa pulpito. Buksan ninyo ang inyong Amway booklet at tingnan natin sa page 3. Yun yung pastor mo, yan ang gagawin. At ang mga hindi pa nagbabayad ng kanilang mga utang, magbayad na mamaya siya, sekretary. Pero mo yun ang preaching. Kaya pala napunta sa simbahan kasi may meeting sila ng Amway. Alam ko minsan, we ought to endure hardness. Ang tama sa, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka kaagad maalwan. Kaya magtrabaho. Amen? May mga kapatid tayo dito magpapatuto, nag-umpisa siya sa 1,000, pinalago ng Panginoon. Bakit ho? He endured hardness. Sabi nga niya sa akin, hindi ako nagdo-soft drinks noon. Ngayon na lang, kaya meron ho akong mga rayuma. Paano pinagpala na siya ng Diyos Nakabili na siya ng gusto niya, pero noon hindi. Nagtiis siya. He endured hardness. Maging masipag ka lang at mag-endure. Hello? Kaya kung minsan tayo ay gusto natin kakagad sa taas, dapat matuto tayo sa baba. Amen? Upang tayo pagpalain ng Panginoon. Endured hardness. Mahirap, yes. Sabi nga ng awitin, He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing. At the feet of Jesus lay them down. Bigay mo sa Panginoon lahat para sa Kanya. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin, we ought to endure hardness. Endure hardness. Sabi po niya, hindi enjoy. Pero sabi niya, endure hardness. Kaya talaga iiyak ka. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Oh, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sa lahat ng bagay, you ought to rejoice. Kaya lang may katotohanan pa rin that there is endurance. Iiyak ka pa rin. Akala ko ba magiging masaya ako? Bakit naghihirap ako? Endure! Hindi mo nakita yung salita ng Diyos, endure? Pag nag-i-endure ka, meron bang nakangiti na nag-i-endure? Tingnan mo yung kapatid mo ngayon, yan, nag-i-endure yan. Masakit na yung breath. Ay, na kayo matatapos si Pastor mag-preach. Masakit na dito. Maya-maya pa. Medyo ginaganahan pa ako Na-endure. Hindi ka talaga makakangiti if you endure. Kaya lang, matuto ka naman that sometimes you ought really to endure hardness. Kaya hindi kayo matulog. Sabi ng isa, dapat matutunan mong kung ang iyong banig ay maiksi, ay mamaluktot. Kung ang iyong pagkain ay ganito lang, ay huwag mo naman sobra-sobrahan, maglagay ka na lang ng sinturon. Higpitan mo at uminom ng maraming tubig. At least magbo-burp ka pa rin dahil mabubusog ka. Endure hardness. Patuto tayo kahit kuminsan. Yan, isang pagsusoul winning, madali ba dito sa atin? Mainit. Kakato ka sa mga bahay, pagkatapos pagsasarhan ka pa. Endure hardness. Bilang mga anak na Diyos, matutunan natin yan. Until such time, the Lord will give us the enjoying, or when we try to enjoy the blessings He will give one day. Kaya meron tayong investors conference, tingnan natin ang mga pangarap natin na ibibless ng Diyos. At kung ibilinas ito ng Diyos, when we have a big auditorium, when we have good CR, when we have yung mga nagre-reklamo sa mga CR, sa susunod pagagawang ko lahat na lang ng auditorium natin, lahat CR. Tigi-tigi isa. Pasensya na ho tayo ngayon dahil kukunti yan. Yun ang mga men, ibinigay na natin sa ladies. Kaya nagkakasya na lang mga lalaki nakatayo. Kung pinagpala tayo ng Diyos, ano kaya sa tingin niyo? Yung dome na yun, lahat pala akala mo ay